may bago na naman po tayo ditong balita sa mundo ng altcoins. At ang bida po natin ngayon ay itong si H-Bar. Matapos po ang matagal-tagal na downtrend ay muling bumangon po itong si H-Bar at naabot na niya ang presyong 0.20. Para po sa mga matagal ng H-Bar holders, panalo ito. Pero teka lang, hindi pa ito dahilan para magdiwang kaagad. Ayon po sa mga technical analysis ay nasa overbought zone na itong sa H-Bar. At sa mga ganitong kondisyon, posible po ang correction o bigla ang pagbagsak ng presyo. Kaya ang tanong po natin ngayon ay tuloy-tuloy na ba ang pag-angat ni H-Bar o may posibilidad bang bumagsak po siya muli? Kaya yan po ang ating katanungan sa video na ito na siyang ating pag-uusapan dito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, mula po nung nakarang linggo ay tumaas po ng halos 30% ang presyo ni H-Bar. Sa ngayon ay nasa 0.20 na po siya, isang halaga na hindi niya naabot ng mahigit 6 na linggo or 6 weeks. Ito po ay isang sinyalis na nabubuhay muli ang interes ng mga investors kay H-Bar. At para po sa mga sumusubaybay sa galaw ng market, alam natin na kapag nag-breakout ang presyo sa ganitong paraan, kadalasang sinusundan ito ng bullish momentum o tuloy-tuloy na pagtaas. Pero kahit may positive development, hindi pa rin ito garantiya ng tuloy-tuloy na rally. May mga panganib pa rin na dapat po nating bantayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol dito sa death cross at saka golden cross ni H-Bar. Ayan, para po ito sa mga technical indicators na ginagamit ng mga traders para malaman ang direksyon ng market. Sa ngayon, papunta na sa pagtatapos ang tinatawag na death cross na H-Bar. Ito ay kapag ang 50-day exponential moving average ay nasa ibaba ng 200-day EMA. Karaniwan ang ganitong setup ay bearish o nagpapahiwatig ng pagbagsak. Ngunit ngayon, unti-unti na pong tumataas ang 50-day EMA ni H-Bar. Kung magtutuloy-tuloy ito at mag-cross pataas sa 200-day EMA, ito na ang tinatawag na golden cross. Isang malakas na bullish signal na maaari pong magdala kay H-Bar sa mas mataas na presyo. Pero para mangyari ito, kailangan pong magpatuloy ang pagtaas ng presyo. Kung hindi po niya masustain ang kasalukuyang presyong 0.20, posible pong mabigo ang golden cross at manatili pa rin siya sa ilalim ng death cross. Ayan, dito sa chart, nakikita po natin ang daily chart time frame nitong si H-Bar. At yung kulay blue at kulay red na linyang yan, ayan po yung ating mga exponential moving averages. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin kapag overbought na ang isang crypto gaya ng H-Bar? Ayan. Isa po sa pinaka-importanting signal ngayon ay ang RSI or Relative Strength Index. Dito sa ating chart ay yung indicator na yan ay yan po yung nasa pinakaibabang bahagi nito. Isa po itong indicator na nagsasabi kung masyado ng mataas o masyado ng mababa ang presyo kumpara sa normal na galaw nito. Sa kaso po ni H-Bar, ang RSI po niya ay nasa overbought zone. Ibig pong sabihin ay masyado ng mabilis at malakas ang nagiging pag-akyat ng presyo. Kapag nangyari ito, kadalasan pong nagkakaroon ng correction o pagbaba ng presyo dahil nagpa-profit taking na po ang mga traders. Historically, tuwing pumapasok po sa overbought zones H-Bar, palagi po nitong sinusubukan ang pullback. Kaya marami pong analyst ang nagsasabing dapat maging maingat. Baka kasi maulit na naman ang cycle at bumaba ulit ang presyo. Ano naman po ang resistance level ni H-Bar at gaano naman po ito kahalaga? Yan, ngayon ay malapit ng salubungin or banggain ni H-Bar ang kanyang resistance level na nakaabang sa presyong 0.205. Ito ang presyong kailangan po niyang mabasag
para masabi nating tuloy-tuloy ang kanyang rally. Kapag hindi po niya ito nalampasan, posibleng ma-reject po ang kanyang presyo at bumalik po siya sa dating price level na 0.180. O ang pinakamasama ay ang presyong 0.154. Ibig pong sabihin ay mawawala po ang halos 30% na tinubo niya nitong linggo. Pero kung bullish pa rin po ang kabuuang market, may chance po na malampasan ni H-bar ang presyong 0.205 at gawing support ito. Kapag nangyari ito, pwede po siyang tumaas hanggang sa presyong 0.22 or higit pa. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin, mahalaga pa rin ang ganitong balita. Kapag ang hawak nating H-bar ay dapat nating pag-isipan kung i-hold natin ito o magpa-partial take profit na tayo habang mataas pa ang kanyang presyo. Kung wala ka pang H-bar ay huwag pong basta-basta pumasok kapag nasa overbought zone. Mahalaga po ang timing sa crypto. Kadalasan kapag mataas na ang hype at malapit na po sa resistance level, mas delikado po ang pagpasok. Gamitin po natin ang technical analysis tulad po ng RSI, EMA at saka resistance points para mas maayos ang ating strategy bilang investor. Huwag po tayong basta sumabay sa hype ng walang plano. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito sa sitwasyon ni H-bar ngayon ay meron naman po siyang potensyal pero nasa alanganing position din po siya. Ang pag-akyat po ng 30% ay isang magandang balita pero hindi dapat ito maging dahilan para maging kampante. Ang overbought condition ay parang babala. Parang sinasabi nitong, uy, teka lang, baka masyado ng mataas. Kaya kung balak mong pumasok ngayon, kailangan mong maging handa sa possibility ng biglaang pagbaba. Ang pinakamainam po na gawin natin ngayon ay maghintay po ng confirmation. Kung malalampasan niya ang presyong 0.205 at ma-hold ito bilang support, dito pa lang tayo makakapagsabing solid na ang trend. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.